uli tayo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, Yes. isinugo niya Kanyang. ang espiritu ng Kanyang anak. kanyang anak. Tama ba yan? May sasakit. Yeah. Ang kanyang anak. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, Upang patunayan na kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon makakatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. okay, ganda ng verse ni Kuya Jose, upang patunayan Yeah. na kayo'y mga anak ng Diyos. Yeah. Humihingi ng patunay, no? Yeah. Teka, balik nga natin ulit itong ating laging, ating pagsasadula ng katawang kaluluwa. Anim! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Mga scammer. Yan. Dito sa kaliwa, kanan, anim. Kailangan ko pa na kuya ito. Sinali ka. Ikaw, sumali ka rin. Nanay Pachi, balik ka doon sa, sa langit. Yan, spirito si Nanay Pachi. Para mas madali nating maintindihan kasi sasadula na natin. Para nakikita natin sa yung ating binabasa. Okay, si Nanay Pachi, Espiritu ni Cristo. Dito banda rin lang, banda rin. Magkahiwala yan eh. Yeah. Ulitin natin itong verse natin. Upang patunayan na tayo'y mga anak ng Diyos, no, kailangan napapatunayan, kailangan alam natin sigurado. Yeah. Kaya humihingi ng patunay eh. Yes. Upang patunayan na tayo'y anak ng Diyos, at kapaliwanag ko muna itong ating halimbawa. Katawang laman, katawang tuwa, katawang espiritu, espiritu ni Kristo, espiritu ng Diyos. No? Isa lang ang nakikita, ay nalitulan lang lagi natin ito, dula lang. Katawang laman, kaluluwa, espiritu, no? Kaya pareho yan, nandiyan sa loob. Lahat yan, itong mga dalawa na yan, nasa loob. Ito, nasa loob ng katawan. Itong isa, si Kuya Edwin lagi yung ating halimbawa ng espiritong ang Diyos ng kasamaan na dumadaya sa isip ng mga taong hindi sumampalataya kay Kristo. Yeah. Kaya dalawang uri ng tao, nandyan lahat tayo. Tumanggap kay Kristo, nangaral si Pastor. Binabalik lang natin para yung kasi ating babasahin para makita natin kung nasaan dyan. Nangaral, sinugo ng Diyos, sumampalataya. Nang sumampalataya, tinanggap niya ang Espiritu. Tinatawag natin ngayon Espiritong Banal, Espiritu Santo. Yeah. Okay. Itong isa hindi sumampalataya, ang kanyang isip ay patuloy na dinadaya ng Diyos ng kasamaan. No, yan yung dahilan bakit may mga magnanakaw na hindi na nasisiyahan sa ninanakaw. No, ban-ban na yung pang-deliver sa gobyerno, hindi nasisiyahan eh. Marami kaya yung pera, kung ilang bilyon na eh. Sabi nga ni Scorina ba, may sabi, para makanakaw ka ng yung isang bilyon eh, kung ilang libong taon yon para sa isang ordinaryong manggagawa na katulad natin. Para ikaw ay makaipon ng ilang bilyon. Yeah. Kaya yung pera, no? Baka patay ka na, iiwanan mo naman dito sa lupa yun, no? So, yung isang masamang tao, yung kasakiman, hindi napupuno yan. Yes. O, yan ay nakagawa ng isang kasamaan, palala ng palalayan, palalim ng palalim, sabi ng Bible. Ang kasamaan yun ay palalim ng palalim. Hindi yan titigil. Kaya ang pinakasolusyon dyan, yung isang tao ay nakarinig ng salita ng Diyos. Yeah. Nangaral. Ayan, katulad ng ginagawa ngayon namin. Yan, mga pastor. Pastor EJ. Pastor EJ, halos araw-araw nangangaral yan. No? Minsan sa kulungan yan. Sa loob ng preso. Ako nga, sabi ko, ayoko sa loob ng preso. Dito ako sa labas mangangaral para hindi mapunta sa preso. Pero effective pa rin. May mga tao sa loob ng kulungan nakakakilala. Yes. Yeah. Pero nagdusa na sila, nakakulong na. Sabi ko, ayoko naman magdusa yung mga tao. Gusto ko patuloy tayong masaya. May mga tao nakakakilala sa Diyos pag sila ay nahuli na, natanggal na sa trabaho, nakulong na, nahiwalayan na ng asawa. Yun ang ayaw ng Diyos, kaya ang Diyos, binigay niya yung buktong ng anak kasi ayaw niya ang mga tao makaranas ng kasawian, kalungkutan, lahat ng dilubyo ayaw ng Diyos maranasan natin. Kaya ang kanyang buktong na anak, binigay niya para sa atin. Okay, sinugo si Pastor EJ, si Pastor Soseng, ako, sinugo kami. Anong ginawa namin? Nangaral.
Nangaral kami sa lahat ng uri ng tao. At ito na ngayon na example natin, itong isa, hindi sumampalataya, patuloy sa kasamaan. Siguro ilagay na natin dito yung mga politikong mga gumagawa ng mga anumang uri, lahat ng uri ng kawalangan, nandito na siguro. Kasi hindi yan gagawa ng kasamaan. Itong isang taong sumampalataya kay Kristo, nung wala si Kristo, pare-pareho lang tayo lahat, pare-pareho lang masama ang pag-iisip natin. Yeah. Lahat tayo gumagawa ng kasamaan, maging bata, maging lalaki, babae, matanda, lahat gumagawa ng kasamaan. Pero, merong isang napakalaking pangyayari nung ang isang tao ay nakarinig ng mabuting balita. Nangaral si Kuya Sosen, nangaral ako, sumampalataya, tinanggap si Kristo, pumasok ang Espiritu ni Kristo na kasama ng Espiritu ng Diyos sa katawang ito. Yan ngayon ang tawag sa Kanya. Yan yung ating binabasa ngayon. Ang sabi dito sa ating binabasa. Kaya sa ating tayo ulit. At upang patunayan kayo mga anak ng Anong Diyos, verse yan, Kuya Sosen? Galatia 4:6, Galatia 4:6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos. na kayo ay mga anak ng Diyos. Sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. O, ikaw ang kausapan. Tayo ha. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Yes, Kuya Sosen. Sinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang- Isinugo niya. Isinugo. Kasi Isinugo maraming niya. salita sa Bible. Minsan din natin kasi maintindihan. Isinugo ay pinadala. pinadala, binigay. Sino? Kuya Sosen? Sinugo niya, binigay ang Espiritu Ang ng kanyang anak. Espiritu ng kanyang anak. Okay, Espiritu. Sino bang anak ng Diyos? Kay Jesus. Isa lang ang anak ng Diyos ha. Si Jesus lang ha. Huwag kayong maniniwala. Merong ibang anak ng Diyos ha. Bugtong na anak ha. Kasi merong mga kulto na merong dalawang anak ang Diyos. Pati si Lucifer ay anak daw ng Diyos. Huwag kayong maniniwala ron. Pagkain niya ng Diablo na pinapakain sa tao. Yan ang mansanas na pinapakain ng Diablo mula pa na lang doon sa Garden of Eden. Yes. Kaya sabi ng Panginoon kay Satanas, ikaw ang puno ng kasamaan, ng kasinungalingan. Yeah. No? Sinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak, si Jesus. Oh, tapos, ang sabi ka sa At nang sa gayon, makakatawag kayo sa Diyos. upang nang sa gayon tayo'y makatawag sa Diyos, Ng Ama ko. Abba Father. Yeah. Kaya tayo ngayon nakakatawag na sa Diyos, Ama kong Diyos. Mm. Kaya tayo ngayon nakakapanalangin na sa Diyos, Ama kong Diyos. Diretso natin tinatawag ang Diyos at tayo'y nakakarating agad sa kung saan naroon ng Diyos. Diretso natin nakakausap ang Diyos. Yes. Right. Kaya nga sinabi, tayo ngayong mga hintil ay nakakapasok na sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng anak ni Jesus, no, di ba sinabi rin doon sa ibang verse na binabasa natin, kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, Hindi sa kanya. hindi sa kanya ang taong ito. Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, isa lang sila. Huwag niyo isipin na merong iba pang uri ng Espiritu. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Yeah. No, kasi doon sa Genesis, yung turo ng mga Trinity, meron tatlong Diyos eh. Yes. Ang pasimula ay naroon ng Diyos, no? Pagkatapos isa two, At ang Espiritu. and the Spirit of God. No? Meron dalawa na raw yung Diyos doon. Kaya nagkandaloko-loko yung turo nila eh. Kasi ginalawan na nila ang Diyos. Isa lang yun. There is all one. Yes. Sa Genesis, nang pasimula ay naroon na ang Diyos at nilikha ang lahat sa pamamagitan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at ang Diyos ay nagkatawang tao, salita, nanirahan sa piling natin at nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sinabi, isa lamang ang Diyos eh. Para sa atin, isa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay at isa lamang ang Panginoon. Yeah. Nasa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. No, hindi dalawa. Huwag yung dadalawin ng Diyos kasi mortal sin yun sa Bible. Huwag na huwag kayong gagawa ng ibang Diyos. Huwag na huwag kasi paulit-ulit yun sa Old Testament. Okay? Papatunayan na natin ngayon na tayo'y anak ng Diyos. Okay? Kasi maraming tao nag-aalinlangan, anak na ba ako ng Diyos? O anak ng Diyos? Kasi kung minsan nakakagawa tayo ng hindi natin gusto.
No? Ang isang Kristiyano, katulad ko, 30 taon na akong Kristiyano. Mula nung ako'y tumanggap kay Kristo. 34 na taon na siguro. Nung unang mga taon na ako ay tumanggap kay Kristo, kung minsan nakakagawa pa rin ako ng hindi ko gusto. Yeah. Ayaw na ayaw kong gawin, pero nagagawa ko. Kung minsan, kinukwestiyon ko yung sarili ko, ako kaya anak ng Diyos. Anong sabi? Para mapatunayan mo na ikaw anak ng Diyos, sa katunayan na ikaw ay anak ng Diyos, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa iyong katawan, nandiyan dyan sa loob. Yung tatlo na yan, nandito sa loob. Nandiyan sa loob ng katawan. Kaya every time na ikaw ay gagawa ng kasamaan, isipin mo lagi ang Panginoon kasama mo. Gagawa ka ng kasamaan, kasama mo si Kristo. At tuwing tayo yung tatawag sa Diyos, ang Diyos ay pwede nating tawagin ngayon, Amang Diyos. Yes. Lagi natin tatandaan tayo ngayon ay anak ng Diyos. Yes. Lahat na sumampalataya kay Kristo ay nilagyan ng tatak ng pagkakakilanlan. Yes. Espiritu Santo. Amen? Okay. Galatia 3:26. Yes. Kayong lahat Ay, anak ng ay mga anak ng Diyos. Okay, hindi ibig sabihin kahit hindi ka tumanggap kay Kristo, anak ka ng Diyos ha? Kasi meron pang kasunod yun. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yes. Okay. Ang anak lamang ng Diyos, yung mga sumampalataya kay Jesus. No, Nanay Pachi, no? Ang anak lamang ng Diyos, yung mga sumampalataya kay Jesus, nilagyan ng tatak, nilagyan ng Espiritu Santo sa loob ng katawan. Itong isa, maaaring nakita natin, umiyak-iyak pa yan. No? Nangaral si Kuya Soseng, sino may gusto ng buhay na wala hanggan? Taas ang kamay. Sino may gusto ng pangako ng Diyos na buhay na masaya? Taas ang kamay. Sino may gusto ng pangako ng Diyos na buhay na masagana? Taas ang kamay. Walang ayaw. Pero yung kasunod nun, pagsisihan mo at tigilan mo ang iyong kasamaan, yun ang mahirap gawin. Yun ang mahirap na pagpapasya. Yan ang qualification ng totoong anak ng Diyos. Okay. Nangaral, parehong tumaas ang kamay. Pero itong isa nagsisi, ibig sabihin na nagsisi, nagpasya. Yeah. Kunwari ako yung nangangaral. Sino sa inyo ang gustong gawing Panginoon si Jesus, gawing tagapagligtas? Taas ang kamay. Parehong tumaas ang kamay. Di ba kayo tumaas sa Espiritu, kaluluwa kayo, nasa loob lang kayo eh. Sino sa inyo buhay na walang hanggan gustong tanggapin? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang gustong pagsisihan, tigilan ang inyong ginagawang kasamaan? Kahit tumaas pa rin pareho kamay niyan, pero ang Diyos sa puso nakatingin, hindi sa physical. Yung puso ang tinitingnan ng Diyos. Maaaring pareho pa rin tumaas ang kamay, o sige, taas ang kamay. Pero ang sabi, ang anak ng Diyos, hindi magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan kasi nga nagsisi. Yeah. Pero sa'yo, pakibasa mo nga yung verse. Ang anak ng Diyos, hindi maaaring magpatuloy sa kasamaan. Yeah. Ay, naniwala kayo ron? Pwedeng magkasala, pero yung sinasabing nagpapatuloy sa kasamaan, kahit yan ay abutin ng kamatayan, nandun yan sa kasamaan. Ibig sabihin, nagpatuloy siya hanggang kamatayan. Kasi hindi siya nagsisi. Hindi siya nagpaska na kanya ng titigilan, ayaw na niya. No, hahalimbawain ko dyan. No, kasi maraming debate dyan eh. Ano ba ikayang kasalanan eh? Sigarilyo, ang sarap-sarap naman kaya ika niyan. Malalaman mo lang na kasalanan o kasama niya sigarilyo pag nagkasakit ka na. Pero pag tinanggap mo na si Kristo, ngayon pa lang malalaman mo na masama sigarilyo. Bakit? 10 pesos isang sigarilyo. Baka 10 ka, 10, 100. Anong nangyayari sa'yo? Ninanakawang ka ng Diablo sapagkat ang Diablo ay naparito para magnakaw. Walang kamalay-malay ang mga tao. Ay yung mga magnanakaw nga ng flood control, ng mga ghost project, hanggang ngayon eh, hindi naniniwala ang maraming tao na may nagnanakaw eh. Kasi ang magnanakaw, hindi nga ipapaalam sa inyo paano siya nagnanakaw. At meron pang mga tagapagsalita yung magnanakaw eh. Sawa ko nga, kanina, nag-uusap kami, tagay ka, magalit kay ganito ba? Ba, hindi raw nagnanakaw si ganito, hindi raw nagnanakaw si ganito. Eh, dami-dami na ikang ebidensya. Yeah. Alam niyo yung tinatawag na ginagaslight? Na kung minsan talaga totoo yan, eh, ginagaslight tayo minsan ng gobyerno. Ano ibig sabihin ng ginagaslight tayo?
yung meron ng napakalaking kamalian o kasamaan na ginagawa sila, pero pinapaniwala niya tayo na wala silang ginagawang masama. Oh. Tawag daw ginagaslight tayo. Pinapaniwala tayo sa isang kasinungalingan. Binobola, salita binobola. Binibilog yung isip mo. Alam mo na, kitang-kita na ng lahat na napakalaking kawalangyaan, pero may mga tao pa rin tagapagtanggol ng kasamaan. Pilit pa rin sinasabi na, oy, walang namang nangyayari, wala mang bidensya, ang linis-linis naman ang ating gobyerno. No, ako nga mismo, 30 taon na, nandun ako sa gobyerno eh. Malimit ko sinasabi sa mga kakwentuhan ko, yung mga napabalitaan ngayon natin, malimit ko sinasabi, ako, wala pa ako nakita ng totoong meeting sa loob ng isang taong kung katrabaho dyan sa DPWH. Yung mga ano na yan, mga proyekto na yan, may porsyento lahat yung mga politiko dyan. Sa 10 kong pinagkwentuhan, baka isa, dalawa lang naniwala ron, baka nga wala pa eh. Pero totoo yun ha, kaya lang walang naniniwala sa akin. Yeah. Eh ngayon na, may kasabihan nga, sabi namin ni Kuya Sose, ngayon madlam na ang Diyos kasi truck-truck na yung delivery ng pera eh. Yung pagnanakaw, truck-truck na eh, ban-ban na. Eh kaya bumaha ng sobra-sobra, talagang nakarating na sa langit ang kawalang yan eh. Oo. Sukdulan na eh, kaya nga, sukdulan na ang kasamaan eh. Yeah. So, ang solusyon sa kasamaan, ang tunay na solusyon sa kasamaan ay yung mangaral ng mabuting balita. Yung sumampalataya ang isang tao. Sapagkat ang isang taong nagsisi, yan ay galing sa kanyang pasya, yung pagsisisi. At kapag ang isang tao nagsisi na, wala nang makakapilit pa sa kanya. Kasi nagsisi na siya, ayaw na niya eh. Ayaw na. Bagaman kumisan-misan, paminsan-minsan siya ay maaaring makagawa pa rin, pero pag nagawa niya yan, yung kapayapaan ay binigay ng Diyos sa kanya, yun ay nararamdaman niya na wala yung kapayapaan. Kaya itong taong ito, hindi ito magpapatuloy sa kasamaan. Yes. Kaya sinabi sa Bible, ang anak ng Diyos, hindi magpapatuloy sa kasamaan. Bakit? Ang Diyos na kanyang tinanggap ay Diyos ng kapayapaan. Yes, that's right. Sige, ito sa pakibasa. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala. Teka muna. Yeah. Ulit. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy. Ang nananatili sa kanya, no? Si Jesus, no? Yung pananatili ng Diyos, noong nakaraang linggo, diniscuss natin yun eh. Paano natin malalaman na tayo nananatili sa Diyos? Kapag yung salita ng Diyos nananatili sa atin. Yeah. Kapag ang salita ng Diyos nananatili sa atin, sabi niya, ano man ang iyong hingiin, pagkakaloob sa iyo. Yeah. Okay, sinong nananatili? Salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Yung pinag-uusapan natin ngayon. Si Kristo ang salita ng Diyos. Yeah. May ulit ka, Jose? Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy. Ang nananatili kay Jesus, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, nagpasya, Panginoon, ayoko na ng kasamahan. Ikaw na ngayon ang aking Panginoon. Itong isang taong ito, nakarinig ng mabuting balita, nagsisi, tinanggap niya ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, buhay na masaya, buhay na ganap. Nagsisi, may nangyari sa loob, merong pagpapasya. Yeah. Pagsisisi at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. At siya ay naniwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ng kanyang mga ginawang kasalanan. Yes. Itong isa, nagsisi lamang ito sa puso, pero hindi nakita ng Diyos sa kanyang puso ang tunay na pagsisisi. Kasi ang Diyos, hindi mo maitatago yung laman ng iyong puso. Yeah. Hindi mo yan maitatago sa Diyos. Maaring umiyak-iyak ka pa, maaring pag nahuli ka ng asawa mo, darling, hindi ko nahuli. Huwag mo akong iwan. Pero ang Diyos sa loob niya nakatingin. Alam niya kung ano yung laman ng puso mo. Yeah. Kasi yung gusto ng tao na itatago yan eh. Pero sa Diyos, hindi ka pwede magtago. Okay, tuloy mo pa kaya sa yung sinabi mo? Hindi magpapatuloy? Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa Ang pagkakasala sino mang nagpapatuloy sa kasamaan ay hindi nakakakita at di nakakakilala man sa kanya. at di nakakakilala man kay Kristo. Bakit? Wala si Kristo. Yung
taong yon ay patuloy na dinadaya ng Diyos ng kasamaan ang espiritong naghahari sa daigdig na ito. Ay, may naunawaan. Kaya taas yung kamay may naunawaan. Okay, huwag kayo matutulog kasi napaka-importante nito. Mahalaga. Yes. Makita mo to kasi maraming tao ayaw nila makita yung totoo. Yes. Ang anak ng Diyos, hindi anak ng Diyos, pero maaaring pareho nasa simbahan yan, parehong nakaabito yan, parehong kakanta-kanta kunwari sa choir yan. Yeah. Hallelujah, hallelujah. Pero tinitingnan niya, yung mga dadali niya sa mga tingin niya sa mga tao sa simbahan, pero yan, sino mabibenta ang kurito ng mga hallelujah. Itong isa, patuloy. Yeah. Patuloy ito. Pero itong anak ng Diyos, titigil na. Ayaw na niya. Bagaman misan-misan, maaaring niya na matalisod. Pero, bago matulog niya, hingi ng tawad sa Diyos. That's right. Hingi ng tawad. Bakit? Yung kapayapaan na binigay ng Diyos, mararamdaman niya yan. Kasi nagsasalita yung espiritu na nandiyan sa katawan na yan. Kaya nga sabi, nahahapis eh. Ito'y nahahapis. Itong espiritu niya, kasama ng espiritu ni Kristo. Itong tinatawag nating Espiritu Santo, yan ay ini-influensahan yung ating pag-iisip. Yeah. Kaluluwa. Nahahapis yan. Mararamdaman mo yan. Yung kapayapaan na nararamdaman mo nung unang tinanggap mo si Kristo, nung ikaw ay pinatawad, pag gumawa ka ng kasamaan o kasalanan, mararamdaman mo. Nahahapis. Ang tawag ng iba dyan, konsyensya. Nako, konsyensya. Yun ang tawag ng hindi alam yung salita ng Diyos. Yeah. Pero hindi niya alam, ang ano ba yung nahahapis na nagpati? Nalulungkot, Nalulungkot. Napipighati. napipighati. Grieving. Katulad yan ng ating ama, ng ating magulang, na pag may binilin sa atin, tapos ginawa pa rin natin, ang magulang mo nalulungkot, minsan pinapalo tayo ng magulang. No? Kasi gusto niya tayong ituwid. No? Nahahapis, tama na Pachino. Subalit ang anak ng Diyos, kahit hanggang kamatayan, tuloy-tuloy yan. Ang hindi anak ng Diyos, tuloy-tuloy yan sa kasamaan. Titigil lamang yan kapag, number 1, nahuli na ng pulis yan, kung ang kasamaan niya ay pagnanakaw, o pagpatay, o pag ano man, nahuli na ng pulis yan. Or kung yan ay congressman, kaya na ngayon, di na malang kaya sa susunod, kasi nagigising na yung mga taong bayan eh. Kung si Senatong yan, titigil na yan. Bakit? Kasi nahuhuli na. Yung pangalan na doon niyang angkan, Yeah. nagiging na singamoy ng tayo ng aso, lumabaho na. Pag nahuli na yan, titigil na yan kasi lahat ng mata nakatingin na ngayon sa kanya, titigil na yan kasi nahuli na siya, kahihiyan. Titigil yan, maaaring pag nakakulong na yan. Kung ikaw ay ordinaryong manggagawa, titigil yan. Pag yan ay nahuli na ng pinagtatrabahuan yan, naikulong na yan. No? At totoo lang ako, maraming nahuli rin sa atin, nakukulong eh. Ayoko nang sa lahat ng ayoko yung makulong eh. Pero kailangan gawin bilang isang negosyante. Kasi, pag hindi ko ginawa yon, sabi ng mga psychiatrist, pag hindi mo ginawa yan, lahat ng mga manggagawa mo, papasok dyan, magnanakaw. Kasi nasa isip nga, pag umiyak sa iyo yan, baliwala lang. Kaya hindi sila mawawalan ng harang. So, consequence yun. Yung ginawa mo kasamahan, lagi may consequence yan. Ibig sabihin ng consequence, ang Tagalog yung consequence. Resulta. Kakibat, parusa, consequence, bunga. Bunga na yung ginawa. Resulta. Lahat ng gagawin natin sa mundong ito na kasamaan, meron niyang consequence. May balik yan, sigurado, 100%. Kasi Diyos ang nagsalita niya. Ano man ang iyong itanim, siyak-tiyak, aanihin mo. Pag ang Diyos ang nagsalita, ibig sabihin yun ay batas ng Diyos. Kahit ayaw mo, yun ay nangyayari. Yes. Ano man ang iyong ginawa, maliban na ikaw ay pinatawad. No? Kaya kailangan ng kapatawaran ni Kristo eh. Bakit? Kasi kung walang kapatawaran, kamatayan. Kaya itong isang taong pinatawad, ang consequence niyan pareho, ang pinakamalalim, impyerno nga. Pero yung pinatawad, sabi ni Jesus, inilipat ka na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yung pinatawad. Itong hindi pinatawad, dahil hindi naman totoong nagsisi, maaaring titigil lang yan pag na-stroke na yan.
Oh, nakakita na kayo ng tao na sa higaan, yung kahit kumain na hindi na makakain. Sabi niya, hindi na ako magsigarilyo, hindi na ako magbababae, hindi na ako maglalasing. Eh kasi kahit bigyan mo naman ng babae sa harapan niya, wala lang magagawa na yun. Kahit bigyan mo na alak na libre, hindi na makakainom na, hindi na nga makakain eh. Nakaratay na nga sa higa, pinaliliguan na nga lang siya ng kanyang pamilya eh. Kaawa-awa na nga yung kanyang kalalagayan eh. Yeah. Titigil lang yan kapag naranasan na niya yung consequence. No, maraming tao ngayon, gustong gumawa ng kasamaan, pero yung consequence ayaw na ayaw. Hindi tayo makakaiwas dyan. Kaya hanggang maaga, habang buhay ka pa, suko mo yung buhay mo kay Kristo sa Yes. Panginoon. That's right. Para makamtan mo ang kapatawaran, makamtan mo yung buhay na pinangako ng Diyos na masaya. Kasi ang kasiyahan, hindi lang naman pera yung kasiyahan. Ang kasiyahan, nakala ko nung araw, pag marami akong pera, may 1 milyon na ako, masaya-masaya na ako. May nakakuha ko ng 1 milyon, 100 milyon, 200 milyon. Ang kasiyahan, para galing lamang sa Diyos. Amen. Yeah. Pag kumain ka ng masarap araw-araw, ang lasa mo, tuyo na rin. Kala natin, oh, eh hanggang ngayon, ang paborito kong pagkain, sardinas. Hanggang na. Kahit ka sarap-sarap ng pagkain, sabi ko sa asawa ko, luto mo sardinas, yun ang napakasarap para sa akin. Akala lang natin, pagka meron tayong pera, napakasaya ng buhay natin. Kahit gaano ka karaming pera, kapag wala sa'yo, hindi ka makakaramdam ng tunay na kapayapaan sa buhay at kasiyahan. Ang nagbibigay lamang ng kasiyahan, kapayapaan, ang Diyos. Yes. Yeah. Yan siya lamang. Amen? Okay. May oras para ito. Pa. Layo pa. Unang Juan 5:18. Alam natin ng mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. Okay? Yes. At Hindi sila maaaring. hindi sila maaaring saktan Ng o dyablo. galawin ng dyablo. Ng dyablo. Okay? Nasabi ron? Alam natin, pakiulit natin, Alam natin ang mga anak ng Diyos na ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa hindi pagkakasala. nagpapatuloy. No, tinan mo si pare kong pulis, lagi nandito yan. Kasi gusto niya makarinig ng salita ng Diyos eh. Kasi ang isang taong pinanganak, anak ng Diyos, siyempre, pag pinanganak ka, hindi ka naman pinapanganak na ikaw ay matanda, lakas agad, natakbo na, hindi eh. Pareho din yan sa pagiging anak ng Diyos. Pag pinanganak ka, Yeah. unang tanggap mo kay Kristo, ang tawag sa iyo ay batang Kristiyano. Baby Christian. Baby Christian. Di ba yung baby na ano pa, hindi pa makatayo yan. Minsan natutumba-tumba pa rin yan eh. Yeah. Yun ang ibig sabihin na po pwedeng siya nagkakasala pa. Yeah. Pero hindi na siya mananatili sa pagkakasala. So, we will grow. At alam natin ng anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tinan mo, ayun din yung kaibigan natin. Every week, meron tayong bisita eh. Yeah. Alam natin ng anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sapagkat siya'y iniingatan ng anak ng Diyos. Yes. Sinong nag-iingat sa kanya kaya siya hindi na magpapatuloy sa pagkakasala? Ang anak ng Diyos, may nag-iingat. Amen. Itong isa na to, walang nag-iingat. Diba? Okay, tuloy pa kayo, Sosan? Yeah, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Ito pa ang matindi. Ang anak ng Diyos, hindi maaaring saktan ng diablo. Yung mga mangkukulam na yan, yung mga multo, yung mga demonic spirit na yan, hindi maaaring saktan. Amen. Bakit? Sapagkat sa loob ng katawang ito, merong espiritu anak ng Diyos. Amen. Kasama ng kanyang espiritu. Hindi siya maaaring saktan ng dyablo. Yes. Ang sino sa inyo naniniwala, pag anak kayo ng Diyos, sabi ng Diyos eh. Ang anak ng Diyos, hindi sinabi nitong hindi anak ng Diyos ha. Kaya maraming walang yan, mga mamamatay tao, pagka sa mga mangukulam, sa mga multo, takot na takot yan eh. Oh. Maraming ang tumatawag sa panalangin mo, brother. Yeah. May nakasabay ako kanina, nagdadasal na Ave Maria, pagbaba ko,
sakit ng tiyan ko, kaya tinulog siguro sa bahay niyo. Pag-pray mo ako. Takot na takot sa mga espiritong gala. Bakit? Kasi, ang mga taong wala si Kristo patuloy na dinadaya ng espiritong naghahari sa daigdig na ito. Yes. Ang Diyos ng kasamaan. Sino yung espiritong yan na naghahari sa mundong ito? Ang Diyos ng kasamaan. Brad, babasahin ko to. Sige, Diyos, Jose. Alam natin tayo yung mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Buong sanlibutan nasa kapangyarihan ng Diablo. Kaya nga si Kristo nagsugo Sino sinugo? Yung mga ngaral. Anong pinangaral? Si Kristo. Walang mangangaral kung walang sinugo. Yeah. Paano sasampalataya? Paano tatawag kung hindi sumasampalataya? Yes. No? Kaya sinabi, ang pagtawag lamang kay Kristo. No? Ang kaligtasan. Yeah. Ang tumatawag kay Kristo ay may kaligtasan. Kaya sabi, paano siya tatawag kung di sumasampalataya? Paano sasampalataya kung walang narinig? Paano makakarinig kung walang nangaral? Sabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero pag diretso mo pa yan, Kuya Tawag, paano tatawag? Paano sila tatawag sa Kanya kung di sila Kung sumasampalataya? hindi sumampalataya, Paano sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan? kung walang napakinggan Paano naman sila Paano? makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? sa kanila. Tuloy mo ba, Kuya Tawag? Yan. Pero pa yan. At paano makakapangaral kung hindi sila sinugo, pinadala? Kung hindi ipinadala ng Diyos. Meron pa. Yan. Kaya maganda ang paa na may nagdadala ng magandang balita. Kay ganda ng mga paa na nagdadala ng magandang balita. Meron pa, Yes. tuloy mo pa. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita. No? Pati nga yung mga Hudyo hanggang ngayon, hindi nga tumatanggap sa magandang balita. Tuloy mo pa kayo sa Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng Ang pangangaral pakikinig tungkol kay naman Kristo. Ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Yeah. Hallelujah. Tapos na kayo, Tatay? Yeah. May natututunan tayo. Pasok ko ngayon ng merong natututunan. Amen. Yun. Hallelujah. Okay. John 1:12 Yeah. to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan ng tao, sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Paano tayo naging anak ng Diyos? Dalawang uri. Ang pisikal na katawan, meron ding kapanganakan, yung ating mga birthday. Yeah. Ang nanganak sa atin, ang ating ina. Pisikal yan, ha? Sa spiritual, meron din tayong kapanganakan. Kailan kayo pinanganak? Nung araw na ikaw ay makarinig ng magandang balita, ikaw ay sumampalataya, tumanggap ka kay Kristo, Yes. nagsisi. Yun ang araw ng kapanganakan ng iyong spiritual na buhay. Nagkaroon tayo ng buhay. Kasi sabi sa Bible, dati tayo'y patay. Ang binabanggit doon, yung ating mga espiritu. Yeah. Dati tayong patay. Ngunit nung tayo'y sumampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ngayon ng buhay. Yun ang Yes. umpisa ng iyong buhay. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Pinanganak ka na muli. Kaya sabi ng isang matalinong tao, si Nicodemo, hindi niya maintindihan eh. Isang gabi, nagpunta siya kay Kristo eh. Panginoon, paano ba? No, nagtatanong siya ng daan ng kaligtasan eh. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo sa isang napakatalinong tao, Aba, isa ka pa namang guro, hindi mo naintindihan. Yeah. Ang pinanganak sa laman ay laman. Pinanganak Ang sa Espiritu. pinanganak sa espiritu ay espiritu. Yeah. Yung isang tao sumampalataya, meron siyang karoon siya ng bagong identity. Ano siya? Naging anak ng Diyos. Yes. Right. Itong isa, hindi pa ito pinapanganak sa espiritu kasi hindi pa siya nagsisi. Hindi pa siya tunay na nagpasya na tigilan ng kasamaan. Kasi ang pagpapasakop, diyan lamang kumikilos ang Diyos. Yeah. Ang Diyos, hindi yan namumoses.
Gusto niyan yung free will mo, ibigay mo sa Diyos. Yan ang pagkakaiba ng diablo. Ang diablo, pag yan ay pumunta sa isang tao, by force, ipoposes ka na. Kaya ang mga diablo na parito, yung baboy, no? Nung minsan, ang Panginoon nasa lubong niya eh. Yeah. Yung diablo nasa katawan ng isang tao, nakatira sa sementeryo. Sabi doon eh, hindi siya maitali. Nilalait lang niya yung mga galyos. Eh, nasa lubong niya ang Panginoon kasi ang Panginoon ay pupunta sa kabilang ibayo, lalakad. Sabi ng diablo, malayo pa eh. Parito ka ba para ako'y parusahan? No? Ano mo? Yeah. Pag ako'y nakakabasa ng Bible, para ako nakikita ko yung medula, para ako nakikita na no, yung totoong nangyayari. Kahit ako'y matulog, tuloy-tuloy yung aking panaginip doon sa binabasa ko sa Bible. No, kaya sabi ko sa inyo, magbasa kayo Bible nyo. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang pagkain ng kaluluwa. Yeah. That's right. Basta kayo ng Bible, pagkakainin kayo ng Diyos. Kasi ang Panginoon ang pastol. Itong tumanggap kay Kristo, nagkaroon siya ngayon ng tagapag-alaga. Yeah. Sino? Si Kristo. Si Kristo ang pastol ng ating mga kaluluwa. Kaya ano na, Sosay, may mabasahin ka? Yeah, ito. O, sige. At makaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, Yan. pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy. Yan, kunwari ako yung masamang espiritu, no? Dito ka pa, para ako'y parusahan. No? Nakaposes sa katawan, ha? Dito ka pa, para ka pasalaan. No? Tapos nagmakawa yung diablo, eh. Pwede ba? Nakasuko mo lang sa mga baboy. Pinahintulutan sa ng Yeah. Panginoon. Yeah. Nung masamang espiritong ito pumasok sa kawan ng mga baboy, anong nangyari? Yeah, Tumalon sila ay sa- hinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawa na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang At- mga ito sa lawat nalunod. Nalunod, namatay. Pero hindi namatay yung espiritu, ha? Yung masamang espiritu, hindi namatay. Nasaan ang masamang espiritu? Parot parito yan sa daigdig, naghahanap yan ng masisila na hindi mga anak ng Diyos. Yes. Yun ang sinasaktan niya, yun ang kanyang ninanakawan, yun ang kanyang pinapatay, dinadaya. Pero itong anak ng Diyos, hindi na yan kanyang saktan. At sa katotohanan, ang masasamang espiritu ang takot sa mga anak ng Diyos na katulad namin ni Kuya Sosay. Yeah. No, lagi kong sinasabi, dati ako nakakakita ako ng yung mga multo, tawag nila multo, yung mga nakalutang sa hangin, yung mga white lady. Nung ako'y nakakilala kay Kristo, natakot sa wala na akong makita eh. May mga tinirahan akong bahay nung araw, sabi nila kung dami kang multo. Wala kang tumitira dyan. No, di ba na? Kevin, yung bahay na yun natin alis. Pagtapa ko sa pintuan eh, mga multo, lumayas kayo rito. Wala akong nakakita kahit sa multo eh. Isang taon yata ako na, sabi na may-ari, nakikita yung gandang multo. Wala ako, pinalayas ko na lahat. Isang araw, merong isang tao, pinukulang. Dinala raw sa bahay na tinitira namin sa apartment. Hindi ko naman mapalayas kasi tiya ng may-ari. Kapatid ng may-ari, hindi ko mapalayas. Di siya, may mga albularyo, may hawak na ganyan. Di mamaya-maya, narinig ko yung pangalan ko, tinawag nung babae. Wala, tulungan mo ako. Tinawag ako ako naman. In Jesus' name, lumayas ka! Sumigaw ng pagkailakas-lakas yung babaeng, naubos na siguro yung hininga. Sabi ko sa uwi na, wala nang demonyo. Sabi ng mga albularyo, sigurado ka, nandiyan pa yan, babalik yan. Sabi ko, wala na! Lumayas na, live na kayo! Kung wala kayo pumas, may Bible study rito! Yeah. Hanggang ngayon di ako nakakita ng demonyo. Bakit? Takot ang demonyo sa mga anak ng Diyos. Bakit? Ang anak ng Diyos may kapangyarihang yumapak sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng demonyo. Yes. Right. Meron siyang kapangyarihan, Lucas 10:19. Yeah. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sinong binigyan? Mga anak ng Diyos. Then, yeah. Na yumapak at yumurak sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng demonyo sa daigdig na ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Walang makakapanakit sa inyo. Kaya huwag kayong matakot. Kaya sabi ng Panginoon, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit. Yeah.
Ipansin, no? At sa lupa. Kaya sabi ng Panginoon, Roland, Sosen, kayong mga nangangaral, huwag kayong matakot! Yeah. Kayong matakot sa mga makukulam na yan, hindi tatalam sa inyo yan. Pero marami na nagtangang kukulam sa amin eh. Pagkagabi, nakikita ko eh, oh. Lumilipad na ganyan, bumabalik eh. Dumadapo uli rin sa nakukulam. Sabi ko, ayan ngayon, pagkita ko sa makukulam, nasa jacket ganyan na pa. Tinagpukan sa akin. Totoo! Hindi ako nagbibiro. Akala nyo walang makukulam, meron. Dami. Yeah. Daming makukulam sa daigdig na ito hanggang ngayon. Ay, sige. Barilin mo ako, tatama sa iyong bala. Yeah. Ang anak ng Diyos, hindi maaaring anhin, galawin, saktan ng Diablo. Bakit? Ang lahat ng sumasampalataya ay bibigyan ko ng kapangyarihan. Yeah. Sabi pa nga kapangyarihan, ng kamay na yan eh. Oh. Ang mga sumasampalataya, sabi ni Kristo, ay magpapatong ng kamay Sa mga may sakit. sa mga may sakit. O, sino sa inyo sumampalataya taas ang kamay? Amen. Oh, sige, basahin mo kaya Sosay. Marcos 16:17. Alright. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan. Marcos 16:17. 16:17. Ang mga Ang mga sumasampalataya. sumasampalataya, Ay bibigyan ng teka lang kayo Sosay ha? Hindi itong sumasampalataya. Ang Yeah. sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Gumawa ng himala. Gumawa ng himala. O, taas ang sumasampalataya, wait. Sino sumasampalataya? Kasi marami nagsasabi, ayun, ikang kapangyarihan na yan eh, para lang ika sa apostol yan. Hindi. Alinaw-linaw. Kanino? Sa mga sumasampalataya kay Kristo, Yes. ay bibigyan ni Kristo, Ang kapangyarihan. bibigyan ni Kristo ng kapangyarihan. Yeah. Ano? Sige pa kayo Sa pangalan ko'y magpapalaya sila Sa ng demon. pangalan ni Kristo ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Yeah. At Patungan nila ang kanilang kamay, ang may sakit, ang papatungan ng kamay na ito na sumasampalataya na may sakit at gagaling sila. ay gagaling. Yeah. Subukan nyo. Kasi hindi nyo sinusubukan eh. Alam nyo yung kamay ko na yan, napakarami na tipid na pera yan. Mula nung nalaman ko yan, wala kahit isang anak ko sa aking pamilya na punta ng ospital. Yes. Ito na lang ngayong nakaraang mga araw kasi ang dami ko ng pera yung anak ko. Sakit na nakakit ako. Sige, hospital, dami ko pera. No! Pag sinabi na gusto ko hospital, hospital no! Ayaw mo din sa kamay ko eh. Mula nung kami nagsama ng anak ng asawa ko, 34 na taon na ang nakakaraan. Lahat na nakita ko sakit, pinapatong ko kamay ko. Yes. Dinatak na ako yung diablo, yung demonyo. Layas! No? Yes. Nung una ko nga narinig yan, nanay ko, dadalhin sa ospital eh. Eh di sumipli ako. Layas sakit. Sabi ng nanay ko eh, ikaw ba yan, bulay ka? Eh, kasi hindi natuloy sa ospital eh. Yung arinola niya, binalik na yung ulam ko. Eh, kasi nung araw, diyan lang sa Tracy yung ospital eh, madalang yung, may ospital din sa mga bayan, eh, so, pero mahal, yung walang pera, doon nga sa provincial hospital, yung dumi-dumi nung araw, pero ngayon maganda na. Sabi ng nanay ko, kung may albularyo na, kasi nung araw may kaibigan ako albularyo. Kung may albularyo na rin. Hindi ko sinasabi sa kanya, hindi, nakilala ko na si Kristo. Hindi ko naman masabi kasi batang Kristiyano. Nung nalaman ko, every time makakakita ako ng sakit kahit sarili kong katawan, Yes. napatong ko yung kamay ko. Amen. Layas agad! Yes. Layas! Layas! Subukan nyo. Kasi hindi nyo nararanasan yan kasi hindi nyo sinusubukan. Amen. Subukan nyo. Bilang patunay na ikaw ay sumasampalataya, ang iyong kamay may kapangyarihan. Ang may sakit ay gagaling. Bakit? Hindi dahil sa katawan yan, kundi dahil dito sa Espiritu na nandiyan sa katawan na yan. Amen. Amen! Amen. Okay. Kakunti na lang. Meron pa isa. Time na ba, Rod? Time na. Okay. Unang Juan 3:9. Okay, kaya sasay. Tuloy mo. Juan 3:9. Ang mga anak ng Diyos Yeah. hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi na mula sa Diyos, si Kristo. At hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala
Dahil ang Diyos ay ang Diyos. Kaya alam niyo kung bakit hindi siya maaaring sa pagkakasala. Una, iniingatan siya ng Panginoon. Yeah. Ano pa? Marami pa akong verse dito ba babasahin eh, pero next time na. Ang anak ng Diyos, ang tawag sa iyo ngayon ay banal at Yeah. matuwid, Yes. righteous. Amen. Hindi dahil sa ikaw ay hindi na nagkakasala, hindi dahil sa ikaw ay para ng anghel. Kundi nung dumating si Kristo sa ating mga katawan, ang tingin sa atin ng Diyos ay matuwid. Katulad ni Abraham. Si Abraham ay lumakad sa mundong ito na kasama ang Diyos. At Yes. katulad rin, sino yung nawala? Ni Enoch. Si Enoch ay kinuha ng Diyos sapagkat siya ay lumakad na kasama ang Diyos. Hindi na sinakita. Yeah. At tayo man isang araw, tayo'y kukuhanin ng Diyos. Doon sa araw na tinatawag na pagbabalik ni Kristo, tayo'y mawawala rin parang katulad ni Enoch. Yeah. Sapagkat tayo'y kasama ni Kristo. Yes. Tayo'y banal. Amen. Tayo'y matuwid. Amen! Amen. Tayo tayo. Ikaw